AI that does everything I want for a one-time cost. Last natin si Harry Roque. Last topic, Harry Roque, bago tayo mag-end, Mabsat. Ito na. Uy, may 3,000. Kilala yung may-ari ng Whirlwind. Sa Cebu yata yan, di ba? Dahil may solar something-something. So, nakausap niya na at gusto niya na makipag-partner para sa solar. O, di ba? Best MUG. May channel din po si MUG saka si DJ Byron. YouTube channel, support. Yun. So, bakit mo sisisihin yung taong walang kinalaman sa Teka lang. Ma'am, it's now the 20th. Oops, wait lang. Tumalon. Diba? Okay, bilisan natin. Habulin natin. Bansa, dahil daw dito, hindi niya mapapatawad ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh? Take two. Ha? Hindi ka naman yata. Pare. Harry Roque, Marcos admin, sinisi sa katiwalaan. Yung pugante, sinisi pa si Pangulong Bongbong Marcos. My goodness. Shoutout sa iyo, Sir Konzaki. Mega love shoutout. Panoorin natin ito, mga clear. Na hinarap ni Attorney Harry Roque nang mapilitan umano silang umalis ng bansa. Dahil daw dito, hindi niya mapapatawad ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, diba? Mga clear. Umpisa pa lang to, ha? Bakit? Teka lang po. Bakit yung iyong ginawa? Ikaw naman gumawa niyan eh. Tama. Ikaw naman yung hindi makapag-submit ng dokumento sa house. Tama, kasalanan mo yan. Yung kinuwento mo na may deed of sale, meron may mana ka sa auntie mo na mayaman, wala na. Merong pinautang sa iyo kung bakit nagkaroon ka ng pera. Mga kaklipa, i-ano ko ulit sa inyo to ha. Sige, pagbigyan nyo na ako dito ha. Sige, attorney, pass. Banat, attorney. Diba? Wait lang. Pakita ko lang sa inyo to. Dito kasi nakakataka na ito mga kaklir. Hindi ko alam kung ginamit pangalan niya or what. Lakas tama talaga itong si Harry Roque. Oh. Pakita ko to. Okay, wait ha. Wait. Hindi ko lang. Okay, sige natin. Sige. Pakita ko to sa inyo ha kung gaano kayaman di umano si Attorney Harry Roque na sarili niyang pangangampanya isilantabi niya para kay VP Sara. Okay, ulitin ko to sa inyo mga hindi ko lang hahanapin ha. Sa isang interview sa The Forefront, tama ba? Kay Attorney Karen Jimeno, inamin niya mga kaklir na the reason why natalo siya, yung mga dati na dito alam na nila to, pero ibabanggitin ko ulit. The reason natalo siya sa pagtakbo niya sa pagiging senador dahil wala siyang sapat na pondo. Sinabi niya yan ha. Okay? Sabi niya yan. Pero, tingnan nga natin. Tingnan ko, at least news ha. Sa interview niya yan, sa The Forefront. Sinabi niya wala siyang pondo. Mukhang nakalimutan niya itong kwento na to. Wala dito eh. Pero nasa ano yun mga kaklir. Hanapin nyo yung interview ni Karen Jimeno, ni Atty. Karen Jimeno kay Atty. Harry Roque. Na the reason why siya natalo is wala siyang budget. Pero, bakit kaya niya ito inuna kung totoong wala siyang pera? Para sa sarili niya, 2022 to, ibig sabihin sabay silang tumakbo, di ba? Sabay silang tumakbo ni VP Sara, tumakbo si VP Sara as VP. Tumakbo siya as senador. Pero bakit nagawa pa niyang magbigay ng donasyon kay Sara Duterte? Isa na gastusin niya yung para sa sarili niya para masigurado niyang panalo siya. Okay, natin. Sino ang Duterte top donor? Senatorial candidates. Kuha ako ng tubig, guys. Duterte top individual campaign donor. Individual Former presidential spokesperson Harry Roque who mounted a failed. Talo siya, wala daw siyang pera. Pero nakapagbigay siya ng magkano? Roque shouldered ad payments, totoo kaya ito? Worth 36.410 million for his former boss daughter. Kung nagreklamo kang natalo ka dahil wala kang pera, bakit ka nakapagbayad ng 36.4 million para sa campaign ads ni VP Sara? Totoo ba to o ginamit lang ang pangalan niya? Baka nakalimutan niyang nag-shoulder siya ng 36 million at sinabi niya kay Karen Jimeno na wala akong pera kaya hindi ako nanalo. Nagpagamit ang pangalan? Diba? Logic mga kaklit. Tanong ko lang So ito, saan mo kinuha itong 36 million pesos mo na to para i-shoulder yung ads ni VP Sara?
O, di ba? Ang sarap tignan ng salin. Di ba? O, teka lang ha. Yan pa po dito. Ano natin? Alam ko, meron siya dito eh, ha? Okay. 2019. Teka lang. Natin dito, ha? Nandito rin yata siya. Yun. Ito ang pangalan nito. Wait lang. Ayan. Meron dito eh. 2022. Yeah. Ay, wala dito, mga ka-clear. Wait lang, ha? 2018 pa lang, gumastos siya ng malaki for the campaign. At sakala niya makakatakbo siya. Pero hindi naman niya. Tignan natin ito. Ay, hindi ready ito eh. Wait, ha? Kasama siya dun eh. Kasama siya sa isa sa pinakamalaki ang nagamit pre-campaign. Tingnan natin ito. Dito ba siya? Ito. Pakita ko na lang. Kasi minsan matagal na po natin ito pinag-uusapan. Hindi na ito nakikita. Ay, ito ba siya? Ayun. Ito. Pakita ko ha. Okay. Makita natin kung gaano kayaman si Atty. Harry Roque. Okay? Ayan o. Top spenders, ad spenders among candidates for senator and their declared net worth. This is 2018 to from 2018 to 2019. Okay? Pero hindi siya natuloy dito eh. Kaya siya bumalik as spokesperson ni dating Pangulong Duterte. Remember, nagkandidato siya tapos biglang umayaw siya kasi may sakit daw siya at kailangan niya ng pahinga. Pero pagbalik niya, di ba maanga siya as spokesperson parang wala siyang sakit. So dito pala mga clips, since 2018 to 2019. Ito na oh. Harry Roque, net worth declared in latest available assets. Salin. 98 million. So may pera na siya 98 million ha. So kung ito lang ang pera niya mga ka-clear, 98 million. Kung mandidato pa siya sa 2022, saan niya pa kinuha yung 36 million na dinonate niya kay VP Sara? Kung ang pera mo lang, declared assets mo, 98 million lang. 98 million ha. Pero yung na-ad spend mo, bakit 174 million na? Nag-negative ka pa Diba? Nag-negative ka na ng pera dahil ang laki ng ginastos mo sa ad spend mo. Ay na siya, 1, 2, 3, 4, pang-apat siya eh. So kung negative ka na dito, saan mo kinuha ulit yung pera mo pagbalik mo sa sa pagiging spokesperson, tapos nakapag-donate ka ng 36 million. Wow, yayamanin. Diba? So, kaya hinahanapan ka ng pera kung saan ka kung paano kang nagkaroon ng ganung yaman. Diba? So, kung kino-question ka sa yung yaman, bakit kay dating Pangulong Duterte mo, kay PBBM mo, be-blame. Diba? Isisisi mo. Sige, tuloy tayo. Tuloy. Narito ang bahagi ng aming panayam sa administrasyon. Subok na hinarap ni Attorney Harry Roque nang mapilitan umano silang umalis ng bansa dahil daw dito hindi niya mapapatawad ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang bahagi ng aming panayam sa kanya sa programang Long Take ng One News. Sa unang pagkakataon, ikinwento ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang naging paglikas nila mag-asawa palabas ng bansa. Maraming mga umamin talaga sila, lumikas talaga sila. Makaklear. Pinapatawag sila sa house for you to explain. Hindi naman sila naharas doon, di ba? Sinabi niya, nagmana siya sa auntie niya. Sinabi niya na meron daw siyang utang sa auntie. Parang pinautang yung pera ng auntie niya sa kanya. Nung namatay yung auntie niya, parang ipinasok doon sa Bencham company. So, tapos, nung namatay ang auntie niya, kailangan ng isang trustee. So, kinuha niya si Atty. Percival para maging trustee. So, lahat ng itong mga dokumentong to, hinahanap ni Congresswoman Louise Tro. Okay, sabi niya, dalhin mo na lang yung SALN mo, BIR mo, yung contract of trust, diba? Trust agreement mo with attorney ng auntie mo. Sabi mo kasi siya yung pinagkatiwalaan ng auntie mo, so nasaan yung trust agreement mo? Nasaan yung proof na yung assets ng auntie mo ay na-infuse o napasok doon sa kumpanya nyo? Legal naman yung tanong, di ba mga? Legal yung mga nire-request sa kanya because he volunteered all those documents. He was the one who mentioned all those documents. Ang problema ganito mga clear.
since lawyer siya, alam niya yung mga terminology. Alam niya ano yung pwedeng lusutan na okay, meron kaming trust agreement, meron kaming may sec records kami, pero later sabi niya, yung property niyan sa Benguet ay saka yung bencha, kukunin ko ulit. 'Di ba? So parang pinagpalit-palit niya lang yung name when in fact, sila pa rin talaga yung may-ari. Parang nagkaroon ng dami-dami. Yung una nga nilang property, mga kakli, may 1% pa si Atty. Butuyan, partner niya. So yon. So, lehitimo lahat ang hiningin dokumento sa kanya ni Atty. Luiso sa kanong house. Umuo siya. Siya yung nangako. Ngayon, nung hindi niya na maibigay to, hindi na siya nagpakita. Lumarga na sila mag-asawa. Naging pugante na. Kung lehitimo naman lahat ng sinasabi mo, at kaya mong panindigan, at wala kang kinalaman talaga sa Pogo, madaling mapatunayan yung mga kasi lawyer siya. Tama. But the problem is, nagtago siya. Malamang, walang dokumento. Yun lang. At kung i-antedate niya yun, mga kapatid, mahihirapan siyang i-prove at makakuha ng certificate from the office of the notarial section. Hindi ba? So most probably, walang dokumento itong mga kinuwento niya. Sinabi niya lang, just to, kasi ito mga kapatid, doon sa Senate hearing, kasama si Senator Risa, sa totoo lang, hindi siya lawyer. Ayun yun siguro yung pagkakaiba. Nung una kasi yung tanong ang Senado, di ba? Nandun si Senator Risa. Magaling magsagot. Totoo naman, magaling sumagot si Atty. Harry Roque. But the problem with Senator Risa, di niya kayang i-follow up. Kasi pag nagsita na to si Atty. Harry Roque na pinaikot niya na, nagkukwento siya from A, B, C, D, na ang tanong is dapat E, uumpisa siya A, B, C, D. Kuha niyo yun? Umiikot siya ng sagot. Kaya humahaba, paikot-ikot, hindi siya ma-follow up ni Senator Risa tungkol sa mga dokumento sinasabi niya. Ba? May sinabi siya, ito mga kaklira, may sinabi siya sa Whirlwind, hindi nito na-follow up sa radio program ni Sir Ted Filon na ang Whirlwind ay service provider. At ang Whirlwind ang kliyente niya. Di ba? Hindi naman Lucky South 99, sabi niya. The problem is yung mga dokumento ng Lucky South 99 at saka Whirlwind, nagpapalitan lang ng mga tao. At inamin niya na service provider ang Whirlwind ng Lucky South 99, lahat ng tao ang Whirlwind ang kumukuha. So, kung nanghidap yun at ginawa ito na tao ng Lucky South 99 at ikaw yung lawyer at inamin mong service provider sila, paano mo yung matatakasan? Nandun pa si Supranational, Mr. Supranational, sa loob ng Lucky South 99. Diba? So yun. Sabi nga natin, ikaw, si Atty. Harry Roque mismo, ang nagbanggit. Hello, DJ Byron. Siya mismo ang nagkwento ng mga dokumento, Lord Glenn, Shiro Kansaki, ayun Takumi, Bensir, nandiyan ba si Bensir? So, siya mismo ang nagkwento. Yun kasi, hindi yun na-follow up ni Senator Riza. Dito kasi sa house, mga kaklim, maraming lawyers. Diba? Si Congressman Luistro. Tapos nandun din si Akop. Tama, no? Sa Quad ko, maraming lawyers dun. Si Representative Rog Gutierrez. Marami na pwede mag-follow up. Oy, teka lang. Sabi mo may trust agreement kayo, o nasaan? O sabi mo, ito yung property mo, assets mo, o nasaan yung SALN mo? Nasaan yung BIR mo to prove na nagkaroon kayo ng transfer of ownership? Nasaan na? Walay. Yun ang hiningi sa kanya. Kung may dokumento ka na lahat ng kwento mo, di ka naman tatakas Kaya nga, diba? exactly. Kasi ngayon, ikaw yung tumakas, ikaw yung hindi makapag-produce ng documents, ikaw yung mga dokumento mo nakita sa Lucky South 99 na Pogo, illegal na Pogo. Paktay na. Diba? Bank accounts niya, bank documents niya na doon. Papel ni Mr. Supranational na doon. Hindi, yung pagpapaupa doon sa Chinese na hindi manong connected din sa Pogo, nandun sa Benguet. Hindi ito gawang dokumento. Lumagpak lang ito at nakita yung kung ano yung connection mo. Doon sa Lucky South 99. Diba? Sige, tuloy. Sa aming mga kapwa Pilipino, marami tayong mga kaibigan sa iba't ibang bansa that facilitated our entry. And diba? Tumakas kahit sabihin mo, mga kaklino, na wala akong warrant of arrest, but the mere fact na alam mo na kailangan ka sa house, intention tumakas. Diba? Marites Musni, thank you sa sticker. Attorney Claire, napanood ko po kanina kay Mike Sabera na pinapalayas na si Roque ng abogado ng embassy ng Nando. Hanapin natin yan mga Claire. Wala pa ako dyan. Sige, try natin yan.
idalagaan naman po tayo mabuti ng ating mga kaibigan. Sa loob ng 6 na buwan, nagpalipat-lipat daw sila ng matutuluyan sa iba't ibang bansa. Diba? Ito mga klip, totoo naman bakit ka kailangan magtago kung wala kang tinatago? Mismo. Diba? O, ulitin ko to sa mga bago dito. Diba, natatandaan natin, hindi ako kumakampi dito kaya kasi the best yung ginawa niya Si Chairman, Comelec Chairman, ilang beses siyang binato. Alam ko, pinagbintangan siya ni Marcoleta. Ni Senator Marcoleta. Pinagbintangan din siya ni Representative Erice na marami siyang bank account. So, ano ginawa niya? Kumuha siya lahat ng certificate ng banks na to. Ito, wala akong bank account dito. Pak, ayan yung dokumento. Hinasabi pa ba yung ibang naninira sa kanya patungkol dyan? Wala, di ba? Kasi ito yung ebidensya. Tama. Kung malinis ka, harapin mo. Di ba? Ganun din naman yung sasabi natin kay VP Sara. Kung malinis ka, harapin mo. Just like what Comelec Chair did. Hinarap niya. Pinakita niya lahat siyang kasinungalingan. O, di ba? Di natapos ang issue. Yun lang yun sige, tuloy. We did not leave the Philippines together, but after 3 days, having left the Philippines, we were reunited and we spent the next 6 months together. Hindi raw naging madali ang sitwasyon, lalo na para sa kanyang asawa. She really values her privacy. But under the circumstance, sinasabi ko naman sa kanya na what can we do? Napakamahal naman ng hotel talaga. Sa gitna ng asylum application na inihain sa the Netherlands, ikinalungkot ni Roque ang pagkakawalay nila sa mga anak. What the low moments were the fact that we celebrated Christmas and New Year for the first time without our children. Yun nga, di ba mga clear? Maiiwasan naman tong nararamdaman niya. Kung nagpakita siya. Niya ang house at nagpakita siya. Yun, diba? which is di niya ginawa. Dokumento. Yun lang yun Tama. Di ba Tatay Gis, Lemon, Nanay Brenda Barton, yun lang yun. Pero ba't pinili mo na umalis? Pinili mo hindi sagutin. In short, yung mga katanungan ng house. Choice niya yan, attorney. Choice niya. Diba? It was the saddest Christmas and New Year that we had. At may matigas siyang pahayag laban sa administrasyon. And one of the reasons why perhaps I will never forgive this Marcos administration for what they did. Agoy! Diba? Bakit mo sisisihin ang Pangulo, ang administrasyon, kung ikaw mismo yung may pagkukulang? Tama. Alam mo mga kakli, sa totoo lang. Ikaw yung tumakas, ikaw yung pinagkita. Mas iba ang sitwasyon ni Senator Leila Lima. Yun planted talaga yung evidence lumalabas. Diba? Sa kanya hindi He never denied the documents, his documents found in Lucky South 99. Kasi totoo. Pati yung kontrata niya with the Chinese sa Benguet, never na dininay niya. Wala ditong planta ng ebidensya. That's the difference, mga ka-clear. Walang ginawa sa iyo yung Pangulo, kagagawan mo yan. Yes, tama. Kagagawan lahat. So pag may nakakita na naman, nakapanood nito, iisipin ng tao, kaawa-awa siya. Kasi di naman niya binabanggit kung ano yung mga kinuwento niya sa house. Siya yung nagkwento lahat nun. Hindi yun hiningi ng house. Voluntaryo niyang sinabi lahat itong mga transaksyon sinabi niya. Kaya diba, kung paano niya nakilala si Cassandra Ong, paano niya nakilala yung may-ari ng Whirlwind. Kaya nga, si Harry Roque mismo, I can provide you around. Sabi pa, sige, itong date lang na ito. Hindi, nagmayabang pa siya. Pero nangyari, kinabukasan, wala na, hindi na nagpakita. Pagkatapos niyang ma-contempt, hindi na siya nagpakita. Nagtago na, naging isang pugante na talaga. Putragis. Sa Cebu yata yun, di ba? Dahil may solar something-something. Tapos nakausap niya na, at gusto niya na makipag-partner para sa solar. Di ba? Si MUG. May channel din po si MUG saka si DJ Byron. YouTube channel, support. Shout out, DJ Byron. So bakit mo sisisihin yung taong walang kinalaman sa kinasasangkutan mo? Diba? Yung pagpapatira mo kay supranational, AR. Kagustuhan ba ni Pangulong Marcos yun? Dalhin mo siya doon sa Lucky South 99? Kagustuhan ba ni Pangulong Marcos na kunin mo yan na Julalay kapag ikaw ay nag-a-abroad? Diba? Ginusto ba ni Pangulo na magkaroon kayo ng joint account? Wow! Choices mo yun. Diba? Bago, choices mo yun. Jamie Foxx, Asprey. Decision mo lahat yung nangyari. Decision mo rin yung mga pinagkukwento mo.
Wala si Pangulong Marcos Jr. nung ikaw ay nagsasalita at nangangako ka sa House ng mga dokumentong ibibigay mo sa kanila. So dito, gusto niyang palabasin, malinis siya. At pinupolitika lang siya. Sino ka para politikahin? Magsusurvive ang Administrasyong Marcos kahit wala ka. Tama. Kahit nandiyan ka, kahit maingay ka, magsusurvive ang Administrasyong Marcos. Bakit? Kasi sabi nga ni Secretary Boying Remulla, you're insignificant. You're irrelevant. Wala ka. Wala kang Ingay silbi. Ngaw-ngaw Hindi lang. ka nga nanalo sa pagkasenador. Paano ka naman, Kaya nga. Kulelat, paano ka kulelat. naman magkakaroon ng napakalaking role, no? Sa gobyernong ito. Aray ko, Para savage. sabihin pinupolitika ka. Wala. Wala Nagkataon talaga. lang na meron kang ginawa. Yun lang. Di ba? May ginawa ka kasi. Di ba? Wala naman si Pangulong Marcos nung pumirma yung asawa mo ng contract of lease doon sa mga Chinese na manager ng Pogo. O, di ba? Tapos wanted pa sa China yung pinaupa niya. Pugante pa. Di ba, Maestro Paul? Oy, congratulations, may silver button na yan. Ay, salamat! Diba? Attorney Claire! Kasi hindi mo mapapatawad. In the first place, Talika! Bakit naman ako? Hoy, di ka lang ha. Isa pa ka, ang sarap naman pakinggan nun, Attorney Claire. Salamat. Chinese na manager ng Pogo. O, di ba? Tapos wanted pa sa China yung pinaupa niya. Di ba, Maestro Paul? Oy, congratulations, may silver button na yan. Salamat, Attorney Diba? Claire. Kasi hindi mo mapapatawad. In the first place, hindi naman sa'yo humihingi ng tawad ng Pangulong Marcos. At sino naman sa administrasyon ni Pangulong Marcos, wala namang humingi ng patawarin mo sila. Bakit? Dahil wala sila naging kasalanan sa'yo. Ikaw, na naging public servant, ikaw ang mag-explain sa tao paano ka nagkaroon ng ganyang amount ng pera. Yo. Paano ka nakapag-donate ng 36 million kay VP Sara? Samantalang sabi mo, naghihikaw ka sa podo kaya hindi ka nanalo. Yun lang naman, di ba? Kaya ka si Leonardo, no? My goodness. Diba? Saan mo kinukuha yung sinabi ni Mr. Supranational? Na parang millions ang binideposito sa account mo. Saan galing? Magkano bang sweldo na isang spokesperson? Sige nga. Wala bang 300,000 pesos? Babawasan pa yun. Halimbawa, di ba? Although may opisina ka. Oh. Although may opisina ka. Mga kriya, iba yung level namin. May opisina siyang sarili. Office of the spokesperson. Presidential spokesperson. Siguro malaki yung bayan sa kanya. Tayo press officer lang. So, wala tayong sariling opisina. Wala tayong office of the press officer. Hindi. Wala. Under tayo ng PCO. Siya hindi. Kailangan sarili niya yung opisina niya. So, may sariling pondo yun. Diba? May sariling staff yun. Diba, Raymond Razo? Latang walang laman, maingay talaga. Sabi ni Raymond Razo. Thank you, sticker. Maingay Yun. talaga pag So, walang laman. Sige, tuloy tayo sa pagpapadrama ni Atty. Harry Roque. Go. Pero naiintindihan ko naman siya makaka-clear. Talagang masakit siya na wala ka na sa Pilipinas at hindi ka makatrabaho ng maayos. Because it's your choice. Tama. Na hanggang ngayon, mga Choice talaga niya yan, attorney. Kasi nga, di ba? Binigyan naman siya ng chance, di ba? Biro mo, dapat makakontempt siya ng ilang week, 1 week yata or 2 weeks, di ba? Pero dahil sa awa, dahil sa kaibigan naman nila si Harry Roque, dating congressman din. Ayun, ginawang isang araw lang. Ikaw lang nag-iisang na contempt na isang araw lang. No, hindi nagbigay sila ng leeway sa iyo. Pero pagkalaya mo, pumunta ka sa EDSA, nagngaw-ngaw ka, 'di ba? 'Di ba kung anong sinasabi mo sa EDSA? Ang kasama mo puro vloggers lang, kayo-kayo lang, niloloko yun na. Kaya nagkaroon kayo ng EDSA Friday group, pero never namang lumaki. Pinagtatawanan kayo, nasa overpass kayo. Tapos ngayon, yung pinangako mo sa Quadcom noon na ipapakita mo yung mga dokumento, pero wala na. Hindi ka na nagpakita, tuluyan ka nang nawala, kamote ka talaga. Tapos isisisi mo kay Marcos lahat ng nangyari sa'yo, samantalang ikaw ang may kakagawan nun. Ikaw ang gumawa niyan, sisihin mo yung sarili mo, no? Kaya, pati yung asawa mo, sugan mo. Ikaw din lang naman ang kwan. Ikaw lang din naman ang salarin ng lahat. Tapos ngayon, isisisi mo sa gobyerno. Kamote ka talaga, Harry Roque. Nakapaw. Naka-clear. Ito may nagsabi dito. Lagi mong sinasabi na yung Pangulo, kinakantahan mo ng bangag. Tingnan mo muna yung pamilya ng Pangulong Marcos Jr. Disente. Tama.
Magsita, baka may ma-offend ako. Tignan mo na lang muna yung mga anak ng Pangulong Marcos Jr., yung pamilya nila. Ikumpara mo ngayon sa pamilya ng mga Duterte. Ang layo. Pamilya ng Duterte. Ilan ang babae ni dating Pangulong Duterte na nag-aaway-away? 13! 13, attorney! Si Pulong, nagbabayad ng bugaw. Bugaw. Aray ka po. Tapos, di ba? Si Mayor Baste. VP Sara. Halos ilang beses ito nagbe-meltdown. So, ikumpara mo. Di ba? Ikumpara mo lang. Hindi ko sinasabi na mamili ka kung sino mas mukhang ngagba. At sino ang kagalang-galang. Tama. Diba? Ikaw na tumingin. Pak! Diba? Kampal. Yung sinasabi mong ngagba, kung ikukumpara sa pagsasayaw mo dyan, sinong mukhang ngagba? Ikaw, Harry Roque. Nagsasayaw. Diba? Kumakanta. Nag-chant. Kung baga, Attorney Claire, from human rights lawyer, ginagalang na human rights lawyer noon, from human rights, naging pugante na. Putragis, ang saklap naman. Ang saklap. Diba? Tapos si Pangulo dahil sa kalokohan niya, sa kagagawan niya. My goodness. Si Atty. Harry Roque. Sino ba ang mukhang disente? Sige, tuloy. Ayon kay Roque, pending pa rin ang kanyang asylum application na maaaring umabot ng 2 taon ang proseso. I've always wanted to live in the Philippines, and yun lang yung regret ko, no, that I am forced under the circumstance to live outside of the Philippines after 58 years. Kasi nga, meron kang kinakasangkutang anomalya. Na kung nakapag-explain ka ng maayos, mga ka-clear, wala namang problema eh. Diba? Wala namang problema eh. Sir Ranceroto, from human rights lawyer to DDS, ka in prinsipyo, sabi ni Sir Ranceroto. Thank you po sa super sticker. Tragis, diba? May nakarinig yata sa akin. Yan, sabi ni Shin. At relevant yan si Roque. Kung talagang pinag-iinitan mga kampo ni Duterte, bakit kay Panelo at the rest of the gang, chill at tahimik lang? Well, yes. Bakit hindi nga, medyo maingay itong si Atty. Panelo, pero not as much as Harry Roque. What Atty. Roque is doing. Hindi mo mapapakanta si Atty. Harry Roque ng kamukha ng chinachante. Ito, pwede po mapangkatain si Atty. Harry Roque. Si Atty. Panelo sa mic, nang kanta, ano ba kinakanta nun? My basta, way. Kumakanta siya. Diba? Ayan, tuloy, kahit sa Atty. Yung kanta ni Sharon Cuneta kaya nagalit din si Sharon Cuneta. Wag mong kantahin yung kanta ko, sabi niya kay Panelo. Tragis. Sige tuloy, okay lang yan. Si Atty. Panelo, sasabi, umuwi ka na eh. Kaya nga, uwi ka na. Sa kabila ng kawalang katiyakan, ipinagpapatuloy ng kanilang mga anak ang pag-aaral. Kasunod naman ng pahayag ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na ipapakancel ang kanyang pasaporte at tawaging insignificant. Hindi nagpatalo si Roque. Wala na pong relevance sa akin ng passport kasi ang passport ko po nasa kamay na ng Dutch authorities, no? At hindi ko na siya magagamit. So thank you very much for considering me as insignificant dahil ako naman dapat tutukan talaga ng DOJ yung napakadaming krimen na nangyayari ngayon sa lipunan, no? Sa usapin ng ICC. Ay, oo naman mga ibig mo sabihin, porkit maraming krimen nangyayari sa lipunan, yung mga ginawa nila, hindi napapansinin? Ay, malabo yata yun. Oy, wag mo ako unahin. Unahin mo yung iba, dami-daming krimen dyan. Ganun ba yun? Hindi pwede. Siyempre, kung mayroong ebidensya na laban sa'yo, well, hindi natin sasabing guilty na siya. Daan pa naman yan sa korte. Diba? Well, kung may kaso, harapin mo na lang. Pwede mo naman mailigtas sarili mo eh. Pwede mo mailigtas. Just answer it. Human rights lawyer ka eh, di ba? With all your pieces of evidence. Lusot ka naman. Lalo na sabi mo, wala, hinaharas ka lang, walang ebidensya and everything. So, anong kinakatakot mong umuwi? Ang sabi ni Roque during during Quadcom Committee hearing ay dadalhin niya yung mga dokumento na nagpapakitang legal ang yaman niya. Pero after noon, nagtago na siya at puro dadana. That's the problem, di ba, Arceli? Siya yung nangako magdadala ng dokumento. Di ba? Harry's Wonder Kid TV. Thank you po sa super sticker, Harry's Wonder Kid TV. Thank you. Di ba? Siya nangako. Pero bakit ngayon ang sinisisi niya? Ang Pangulong Marcos at ang administrasyon. Ang labo, di ba? Pero kaya na maliit ang tsansa ng interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingin ko ang tanging pag-asa ni Tatay Digong for interim release ay yung katotohanan na wala pa namang 80 anyos na nasasakdal dito sa ICC. Siya ang kauna-unahan. So sa tingin ko, kung mapagbibigyan yan ay dahil sa kanyang edad.
at yung kanyang mga ilang karamdaman. No? Yung di ba sabi nila sa Netherlands, mas maganda yung hospital dyan. So mas kailangan niya dyan. Mas maliligtas siya dyan. Pang medical na aspeto, mga kaklira, kaysa uuwi mo sa Pilipinas. At pagdating sa politika, nilinaw ni Roque ang kanyang posisyon. So hindi ko po alam. I have to listen also to my family. Mas nais niya raw ngayon na unahin ang pamilya at ang kanyang propesyon. Itong ang karanasan nito, it gives you... Oops, what happened? Balik. Lowbat na? sorry. Mali yung na-click ko. Mentos muna. Sorry. Yes, hello everyone. Nako, naulit na, Harry Roque. Wait lang. Dito na banda yun eh. Diba? Kailangan niyang ipakita na he's fighting for the Duterte at ang administrasyon ay pinupolitika, inaharas yung mga Duterte. So, kailangan niyang ipakita na diehard siya. Mas totoong diehard siya. Pero I think that's one of the reasons din. Pakita sa kanila na Duterte ako, kaya nila ako ginaganyan. Paano mo mapapakita yon? So, dapat nandiyan ka. Dapat nagsisip-sip ka. Diba? That's the way I see it. Isa yan. Diba? Obi-Wan, Yusek, sana po maisuggest nyo sa DOJ na inisigahan kung paano nagkaroon ng sariling runway. Ano? Sige nga, Obi-Wan. Okay, John Cel, so itong si Roque man na lang kidigong puro daldal, puro yabang. Lemon. Uy, sige na mga kaklir, paano? Nakita na natin ang lungkot sa mukha ni Harry Roque. Well, nakikisimpatya ako sa nararamdaman niya. Hindi, totoong mahirap yon. Totoong mahirap yan. Pero sabi ko, siya yung naglugar sa kondisyon niya yan. Tama. Kasalanan niya. Ang gumawa ng sitwasyon na yan. Tama. Dahil sabi ko, kung malinis siya at meron siyang papel, walang problema. Ilabas mo yan. Diba, Letreyes, tinanong ni Cassandra kung sino ang nag-ayos ng permit sa PAGCOR. Una, ayaw pa sabihin, sinamahan lang daw siya. Sabihin mo na, sabi ni Kong ako. Si Roque nga. Opo, ayun na. So you are processing, diba? The permit. Tapos yung pinoproseso mo ng permit, diba? Trafficker, human trafficker. That's the problem. Diba? Nandito rin si Simple Man. Thank you Simple Man. Thank you Simple Man sa sticker. Ana Castro. Yung mga moderator lagi ako nanonood, ako pinapansin, ayan, chinilasing. Ito talaga Bakit hindi natin nakikita si Ana Castro? Ka-aplido ko pa naman to Ana Castro. Sana nandyan ko pa, dinig mo yung pagbati ko. Insan. Yan. Chinilasing daw kayo. Thank you, Ana. Alam ko, buti na lang. Kaya magtampo, Ana. Ayan, Nicholas G, may bagong interview si Pulong. Sabi niya, okay naman daw kalagay ng tatay niya. So, it's reasonable yung interim regarding his age. Diba? So, sabi niya, huwag naman away-away yata yung 13 na girls. 13 girlfriends. Shout out from Sergeant Tommy Mulumog of Yukon, Canada. Happy Canada Day, Mash ID. Alright. And John Chris, yan na. Sonia Darnaila. Yan na. Marcelino Kapulungan from Northern Isabel. Jackie Duque. Pinapahid nyo mga ginagawa niyang di maganda sa PBBM admin para mukha siyang mabait. At mukhang kaawa-awa. Diba? That's the problem And thank you rin, Sir Robert Cruz, sa iyong sticker. So, paano mga clear? Ayan na, nakita na natin. Pinapahid kay dating Pangulong Duterte. Pinapahid sa Pangulo natin ang kasalanan na wala namang ginawa. Lahat ng papel na kay Atty. Harry Roque. Diba? Di Claro, thank you sa super sticker. Maraming salamat, Di Claro. So, sa Melabad, paano to? Magaling talaga magpaikot-ikot din si Roque at di dire-diretso magsita. Walang period ang sinasabi niya. Para hindi ka makasingit. That's the point. Ganun ang ginawa niya kay Senator Riza. Kaya hindi siya hinanapan ng dokumento. So, yun yung pagkakaiba. So, paano mga clear? Maraming salamat sa inyong pagtambay sa akin. INC, maraming salamat. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Thank you po sa almost 3,700 live views tayo ngayon. Wow. Maraming salamat at hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo dyan season. Ako pa sa Tony Claire Cas, nagpapalala, magtulugan, inyong karapatan. Bye! Salamat, Atty. Claire. Di ba? Nag-enjoy tayo. Nag-kwan tayo, guys. Nag-marathon tayo. Salamat, Atty. Claire. Di ba, Sir Leonardo? Guito talaga si Harry Roque. Lakas tama kahit kailan. Sablay tong puganting to.
Pero anyway, malapit-lapit na guys, no? Makakakon din yan. May araw din yan. Kung si Digong nga at saka si Kibuloy nahuli, ito pa kayang si Puganting Harry Roque. So, maabsat. So, again, maraming salamat po. Ang dami kong puputulin. Feeling ko nasa 8 lahat. Tama ba? Feeling ko nasa 8 topics lahat yun. Puputulin ko po lahat. Siyempre, ang maiiwan lang dyan, yung 13 girlfriends si Tatay Diggs. So again, maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Maestro. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Sa naiwan dyan, si Leonardo, si Ma'am Eva, si Ryan Iconese. Shoutout, Kapsat. Nag-like ka na ba? Sa mga di pa nagla-like dyan, like po dyan. Si Kapsat Infinite Stream TV na may bago ng channel na naman. Nakailang channel ka na, Kapsat. Dapat ko na. Focus lang. Ako nga, wala nga ako ka-backup. Nag-iisa lang yung channel ko ever since nag-start ako. Ito lang nag-iisa. Napapaisip nga ako, gagawa kaya ako ng second channel. Kasi 'di ba yung mga ibang kasama ko, may second channel. Ako lang atang nag-iisa na walang backup channel. Ang tapang ko kayahin ko no. Tawag nito. So far wala naman akong bad record sa YouTube no. Kaya medyo okay pa. Pero siguro pinag-isipan ko, sige nga mag-backup channel nga tayo. But anyway, maraming salamat po. It's been a long 2 hours and 48 minutes going 2 hours 50 minutes. So maraming salamat po. Hanggat kahit kukunti lang tayo kanina magmula sa start. At least nag-enjoy naman tayo no, sa ating mga marathon guest speaker for tonight. So sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa mga hindi pa po nag-like and subscribe dyan. Baka naman, no, maabsat, no. Si Ma'am Yuki, si Ma'am Eva, yan, si Ryan Conese, Sir Leo. Ayan, maraming salamat po. At saka siyempre si Ma'am Eva, talagang sinamahan niya ako sa mga premiere, kahit ko konti lang sila doon, nandun pa rin si Ma'am Eva. Diba? Salamat din, Mio. Salamat. Alright, Papsat, hanggang sa muli, it's already 11:30 p.m. Medyo late at night na naman tayo. Maraming salamat po. Maestro Paul is signing off. Hanggang sa muli.